Okay, so mapagpalang gabi po sa ating lahat. At tayo po muli ay tumayo. Buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Philippians chapter 4. Basahin po natin ang verse 1 up to verse 9 na lamang po. Verse 1 to 9. So Philippians chapter 4, beginning verse 1 up to verse 9. Kung nakita na po isang malakas at masayang amen. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 9. Verse 1, Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. To kayo po. I beseech you, and beseech Timothy, that they may be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also, through your fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Verse 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderations be known unto all men. The Lord is at hand. Verse 6. Be careful or laughing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. Verse 9, altogether ready you read. Those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay yumuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat tunay na Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, at Ikaw ang aming Diyos na talagang may kontrol ng lahat ng mga bagay sa mundo ito at palagi mo kaming iniingatan saan man kami pumunta at anumang oras ay nandun po palagi ang iyong pag-iingan sa amin. Kaya sa gabing ito, kami po ay umaasa at nananampalataya na alisin mo po ang anuman na aming pong kinatatakutan at kung ang bawat isa po ay nangangamba sa araw ng bukas, nawa ang inawit po kanina ay maging pagpapala na talagang hindi po namin dapat pangambahan ang araw po ng bukas sapagkat kayo po Ama ang siyang may kontrol po nito, kayo po ang may hawak po nito. Salamat sa gabing ito na muli ay makapag-aral ng inyong banal na salita. Patawad po kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Sana sa bawat taong na nagkakasala din po sa amin ay laging ganun din po ang aming pong gawin na kami po ay magpatawad po sa kanila. Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami at pangunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Tulungan, dalangin kalooban mo ang siyang masunod, hindi ang aming mga kagustuhan. Salamat sa mga biyaya, buhay na walang hanggan, kaligtasan, katiyahan ng langit na iyong pong kaloob sa amin. Ito po yung aking dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mabo. Okay, ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pong Panginoon Diyos, sa ating Panginoon Jesus. At noong Monday po ay tunay na napakabuti ng Panginoon sapagkat mabagal ang takbo ko sa aking pagmumotor at sa kabagalan ng takbo ay nag-stop po ang aking gulong sa huli. Nagulat na lamang ako bakit tumigil yung aking gulong ay wala namang nadaan ng bato yung gulong sa unahan. So akala ko meron nakakalang. So yung pala ay yung flat bar do sa may preno ay natanggal at yung brake shoe sa loob ng hub ay umikot na and then so yun po. At salamat na talagang araw-araw ako po'y mabilis magpatakbo. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Yung po ay talagang iningatan ako na nangyari ay mabagal ang aking takbo.
So then, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa mga provision na ibinibigay sa akin. At katulad po nito, hindi ko po hiningi na magkaroon po ng bagong sapatos. So yan po ay ang halaga po niyan ay 6,000 pero 50% discount. So 3,000 po yan. At yan po ay OB Gaini. So salamat sa taong ginamit ng ating Panginoon. At tunay na talagang siya po ay bukas palad po talaga. At yun po yung kanyang kagalakan na talaga siya po ay makapagbigay. So yun po. At papasalamat din po ako sa Panginoon na yun nga po last month ay nakabayad tayo dito po sa bahay sambahan. So ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, ito pong verse 6. Be careful for nothing. Ang mga tao po ngayon ay talagang laging balisa. At laging ang mga tao ngayon ay nangangamba. Manonood ng balita. At sa balita naman sa TV, wala po tayong mapanood na maganda. At nandyan po yung laging sinasabing mga kidnapping. At sa balita ay nandyan na naman ang mga aksidente. Talagang hindi po nawawala ang aksidente. At sa balita ay nandyan nga po yung mga lindol at mga pagbaha, bagyo na nagbibigay po sa buhay ng tao ng pangamba, na nagbibigay sa buhay ng tao ng takot. Ganun pa man, ang kabilin-bilinan po sa atin ng salita ng Diyos, be careful for nothing. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. At marami sa mga estudyante ngayon, maaaring natatakot silang pumasok sapagkat sa Facebook nga ay laging nakikita yung post na missing person, mga kidnapping. Diba? So maraming pinangangambahan ng mga tao ngayon at pinangangambahan din ng mga tao ngayon kung paano kapag wala na sila. Paano kapag pumanaw na. Diba? Kaya talaga ang mga tao ngayon, napakarami nilang insurance. Meron silang mga hospital insurance ba yun? O mga accident insurance, death insurance, napakarami nilang mga insurance. At nandyan na nga yung mga FBAS, nandyan pa yung mga PhilHealth, mga SSS, GSIS. So ang dami nilang mga insurance. Pero tingnan niyo po si Pablo. Hindi po siya nangamba sa kanyang kakainin, hindi po siya nangamba sa kanyang dadamitin, hindi siya nangamba sa kanyang titirhan. Hindi po siya nabalisa sa kanyang buhay kung dumating man sa kanya ang kamatayan. At wala siyang ni-request sa mga kapatiran na, oy, kapag ako'y namatay bigyan niyo ako ng magandang libing. At ako'y inyong ilibing sa ganitong lugar. Wala siyang ganong feeling. Kasi ang kanya pong last will testament ay yung pong 2 Timothy chapter 4. Yun na po yung kanyang last testament. Na talagang sinabi po na doon, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Pero doon po sa sulat na yun, wala tayong mababasa na talagang bigyan niyo ako ng magandang libing at ilibing niyo ako sa ganito. So makikita po natin sa buhay po ni Pablo na hindi siya nangamba sa araw ng bukas. Okay, katulad nga po ng inawit kanina, na sino ba may hawak ng bukas? Hindi natin hawak ang araw ng bukas. Kaya ang bukas ay pagkatiwala lamang natin sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. So be careful for nothing. So sa buhay po ni Pablo ay talagang hindi po siya nangamba sa kanyang titirhan. At sapagkat dito sa Philippians chapter 4 ay makikita po natin dito sa sulat niya sa taga-Pilipay, siya po ay nakakulong. Di ba? So ano ba ang kabilin-bilinan sa atin ng ating Panginoong Jesus dito sa Matthew? Tingnan po natin ang ating pong Bible. At kung ano po yung turo ng ating Panginoong Jesus, yun din po ang turo ng mga alagad at turo ni Apostol Pablo. Sabi nga po dito sa Matthew chapter 6, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew chapter 6. Sabi po ng ating Panginoong Jesus at talagang sinabi po dito sa verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life. So huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. And then,
what ye shall eat, ano ba kakainin ninyo? Or what ye shall drink, ano ang inyong inumin? Nor yet for your body, what ye shall put on. So ano ba ang inyong isusuot? Maraming tao ngayon nangangamba sa kanilang dadamtin, sa kanilang isusuot. Pero yun nga po, sabi ng Panginoon Jesus, huwag kayong mangamba. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. And then sabi dito, is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not. Yung mga ibon hindi nagtatanim, pero sila po ay kumakain. Diba? And then sabi dito, neither do they reap, yun po, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. So yung mga ibong ito, hindi po sila nagtatanim, pero sila po ay pinapakain ng ating Diyos Ama sa langit. Are ye not much better than they? Di ba tigit pa tayo sa mga ibon? Tayo ay special na nilalang ng Diyos. Then, inulit pa rin po yan, sabi nga po dito sa verse 34, ligtangan na po natin, take therefore no thought for the morrow. So, huwag natin ikabalisa, ipangamba ang araw ng bukas. For the morrow shall take thought for the things of itself, sufficient unto the day is the evil thereof. So mga kapatid, mga minamahal, be careful for nothing. Ito po yung nais ng Diyos sa atin na huwag po talaga tayong mabalisa. Maraming tao ngayon talagang nababalisa sila sa mangyayari sa araw ng bukas. So kaya sa mga Facebook, mas magandang i-share po natin ay salita ng Diyos. Kasi yung mga kung i-share po natin ay yung mga nangyayari sa iba't ibang bansa o sa buong mundo o dito sa ating bansa, sa Pilipinas, kung lagi natin i-share yung mga aksidente dito, aksidente doon, at lagi natin i-share ay yung mga kidnapping dito, kidnapping doon, eh maraming tao po ang matatakot. Especially yung mga walang Kristo sa kanilang buhay. Kaya mas maganda i-share po natin sa Facebook upang sila po ay magkaroon ng pag-asa. Huwag mawala ng pag-asa, ma-encourage sila magpatuloy, mas magandang i-share ay salita ng Diyos. Amen? So yun po yung magandang share. At upang sila po ay ma-encourage na sila po ay magpatuloy at ma-encourage sila na magbasa ng Bible sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. So kaya mga kapatid, mga minamahal, balikan po natin Philippians chapter 4, Verse 6, be careful for nothing. So ano ba yung nais ng Diyos sa atin? Bakit sinabi ito ni Apostol Pablo? Alam niyo po ang tao dahil sa mga kabalisahan sa kanyang buhay, marami siyang iniisip at sa mga nagpastor po, maring hindi nyo pa napapakinggan. So meron po napakinggan testimony na si Pastor Benjamin Solis. Ang kanyang testimony, no siya po ay tinatawag magpastor. So, ang dami niyang tanong, paano ang aking asawa at anak? Paano kanilang pag-aaral? Paano yung kuryente na babayaran? So, kung ako'y magsusuko ng buhay, yun ang sabi ni Pastor Benjamin Solis, na paano yung mga bayarin? Paano yung kotse na binabayaran pa, hulugan? Diba? So, paano? Pero sabi po ng Bible, be careful for nothing. So mga kapatid, mga minamahal, huwag nating ikabalisa, ipangamba, huwag tayong matakot sa mga bagay na meron po tayo sa ating buhay, sa mga problema, pagsubok, huwag nating pangambayan, sapagkat kung yan po'y ating ipapangamba, kung tayo mangangamba at matatakot at laging mag-aalala, so ito po'y magiging hadlang sa atin para hindi tayo makapaglingkod. So sinabi po dito, be careful for nothing, upang tayo po ay makapagpatuloy to continue in serving the Lord. So yun po yung nais ng Diyos sa atin. Magpatuloy tayo sa ating paglilingkod. Sapagkat sinabi nga po dito sa verse 1, sabi po dito sa sulat ni Apostol Pablo, therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. So, continue in serving the Lord. Kaya hindi tayo dapat mabalisa. Ay maraming mga Kristiyano nabalisa, nangamba sa mga pagsubok, problema at sa mga ang dami na kanilang pinangambahan. Kaya marami sa mga Kristiyano ngayon hindi na nakapagpatuloy sa paglilingkod.
Masyado silang nangamba. Masyado silang natakot. So be careful for natin. Kaya nga kung babasahin po natin ang Bible, sinasabi sa atin ang mga salita ng Diyos, fear not. Huwag kang matakot. Kaya talagang sa pagpapastor ko, yan, hindi ko nga po hiningi, pero binigyan po ako ng Panginoon ng bagong sapatos. Sapagkat yung isa kong sapatos, mura lang naman yung 600 pesos. Di ba? Kaya talaga kapag nababasa, nauulanan, so natiklap na siya. Natitiklap na yung kanyang balat. So mga kapatid, mga minamahal, ayaw ng Diyos na tayo po ay mag-alala. Dito sa ating pong binasa, si Pablo ay nakakulong. Bakit? Bakit siya nakakulong? Dahil sa kanyang paglilingkod kay Kristo. Hindi dahil sa siya'y nagnakaw, hindi dahil siya'y nakipag-away, kundi siya po'y nakakulong dahil sa kanyang paglilingkod, patutuo na si Kristo ang ating Panginoong tagapagligtas. Kaya sinasabi ni Pablo sa mga kapatira sa Philippi, be careful for nothing. Kung ako man ay nakakulong, sinasabi ni Pablo, huwag kayong matakot. Huwag kayong ma-discourage. Huwag kayong mawala ng pag-asa. So, huwag kayong ma-distract. So, brethren, so isinulat ito, but Paul doesn't want the brethren to be discouraged. Kaya sinasabi dito, be careful for nothing. And then Paul doesn't want the brethren to be distracted and disobedient, to be disobedient. Nakakulong man ako, piliin niyo pa rin sumunod sa mga utos ng Diyos. Nahihirapan man ako, kulang man ako sa pagkain dito, wala man akong makita dito, nahihirapan man ako, sumunod pa rin kayo sa mga utos ng Diyos ni Kristo. So yun yung nais ni Pablo doon sa mga taga-Philippi, na talagang huwag silang ma-discourage. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong buhay, marami pong gagawin ng kaaway upang tayo ay tumigil. Bibigyan tayo ng mga alalahanin ng ating kaaway. And God will allow it to happen. So inialaw ng Panginoon yan na talagang i-discourage tayo ng ating kaaway. Hanggat hindi tayo natututo, so lagi ialaw yan ng Diyos. Nais ng Diyos, makita natin yung pagkilos ng ating kaaway ng dyablo. So gagawa siya ng dahilan para ikaw ay huminto na, para ikaw ay tumigil na sa paglilingkod. Pero ganun pa man, continue. Continue in serving the Lord. So yun po ang nais ng Diyos sa atin. Be careful for nothing. Si Pablo nga po, muli sasabihin ko sa inyo, hindi siya nag-alala sa kanyang buhay. Hindi siya nag-alala sa kanyang susuot. Hindi siya nangamba sa kanyang kakainin. Hindi siya nangamba sa kanyang titirhan. Diba? So pupunta siya ng Rome, lagi meron siya mga missionary journey, pero hindi siya nangamba kung ano ang kanyang dadatnan. Kung siya ba'y merong matutulugan, kung siya ba'y merong makakain. So hindi siya nangamba. Ang tao ngayon, ang daming iniisip. Ang tao ngayon, ang daming pinangangambahan. Problema na may problema, iniisip. Kahit hindi kayo ng problema, di ba? So, pinangangambahan. So mga kapatid, mga minamahal, be careful for nothing. So continue in serving the Lord. Pangalawa, tinan po natin ang verse 3. Sabi po ng verse 3, and I entreat thee also through your fellow, help those women which labor with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. Bakit ka mangangamba? Diba? Eh ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Bakit ka nangangamba? Eh ikaw ay ligtas. Bakit ka nangangamba? Eh si Christina sa sayo, kasama mo. Kaya lagi natin tatandaan ang mga pangako ng Panginoon Hesus. Yung salita ng Diyos. Diba? So, be careful for nothing. Ang ibang Krisyano natatakot mag-support, di ba? Sa mga missionary. So sila'y natatakot mag-support sa ministry. Sila'y natatakot mag-support sa mission. So be careful for nothing. So continue in supporting the ministry, mission, and missionary. So patuloy pa rin po nating suportahan. Tayo po, maaaring nabawasan yung ating sinusuportahan, pero patuloy pa rin po tayo nagpapadala ng support.
So, maaaring hindi kalakihan, pero patuloy pa rin po tayo nagpapadala ng support sa mga missionary at sa misyon. At sana, kahit hindi man tayo mayaman, wala namang mayaman dito, di ba? Pero wag po nating pabayaan ang ministry. Kahit ano pa yung sitwasyon mo sa buhay, be careful for nothing. Just continue supporting the ministry, mission, and missionaries. So kaya sabi po dito ni Pablo, and I entreat thee also through your fellow, help those women which labored with me in the gospel. So ito po yung mga missionary, nangangaral ng salita ng Diyos, nagbabahagi ng kaligtasan. So sa ating po buhay mga kapatid, mga minamahal, kahit ikaw ay nasa kahirapan na, nais ng Diyos na ipagpatuloy mo yung pagbabahagi ng kaligtasan. Diba? Bakit? Anong kabilin-bilin na sa atin dito? Sabi ng Pablo dito, sa verse 5, the Lord is at hand. Huwag po tayong tumigil sa pagbabahagi ng kaligtasan, ng salvation, na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa, hindi sa relihiyon. Ang daming nagtuturo po ng mga maling katuruan. Kaya mga kapatid, be careful for nothing. Ang iba, nagdadalawang isip pa rin eh. Tunay ba na ang baptist ay totoo yung nasa katotohanan? Bakit kakaunti ang baptist? Diba? Bakit mas marami sila? So, baka naman sila yung tama dahil marami sila eh. So, majority is not always right. Amen? So, maaaring kakaunti po tayo, pero talagang ganun po. Kakaunti po ang pumapasok sa makipot na pintuan. So, yung po yung nakasulat sa Matthew, tingnan po natin na. Sa Matthew chapter 7. Tingnan niyo po yung Bible sa Matthew chapter 7. Sabi po ng verse 13, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way. So, malapad, malawak ang daan, malapad ang pintuan that leadeth to distractions na magdadala sa kapahamakan and many there be which go in thereat. So, marami ang nagsisipasok doon. Kaya mga kapatid, mga minamahal kong kakaunti man tayo, hindi ibig sabihin ito na mali ang ating turo. Hindi ibig sabihin ito na tayo wala sa katotohanan. So malinaw po sinabi ng Panginoon Jesus, malawak ang daan at malapad ang pintuan at marami ang nagsisipasok doon na ang dulo ay kapahamakan. Verse 14, because straight is the gate and narrow is the way. So makipot ang pintuan at makitid ang daan which leadeth unto life, na ang dulo ay buhay, and few there be that find it. Kakaunti ang pumapasok, ang nakakahanap. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung kayo po ay nagdadalawang isip pa na bakit tayo ay kakaunti, baka talagang mali tayo, no? So, basahin po ang Bible sapagkat talagang ito po yung katotohanan na marami ang naliligaw sapagkat iisa nga po ang church na itinatag ng Panginoon Jesus na nagtuturo ng katotohanan at marami sa mundong ito ay false religion. Kaya talagang marami ang mapapahamak. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana yung kaligtasan na ating tinanggap, the Lord is at hand, ay patuloy natin ibahagi sa ating kamag-anak, kaibigan, katrabaho, kaklase. So wag po tayong tumigil. Maaring kakaunti ang makikinig at maaring ang iba talagang ayaw makinig. Pero sabi ko nga po sa inyo, nagsimula akong magbahagi ng salvation. Nagsimula akong nag-soul winning 2016. Maaring madaming nabahaginan, pero kakaunti ang nagpatuloy. So mas marami ang hindi nagpapatuloy, pero nandito pa rin po ako, nagbabahagi pa rin ng salvation. Bakit?
meron pong kagalakan na hindi mawala-wala sa puso. Na talaga kapag nabago yung buhay ng isang taong tumanggap kay Kristo, yun po yung kagalakan po namin eh. Yung talagang tunay na mabago ang buhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ibahagi po natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Maaaring madaming hahadlang sa atin, sapagkat yan naman po yung nakasulat, 2 Timothy chapter 3. Tingnan po natin ang ating pong Bible. 2 Timothy chapter 3, verse 12, kung hindi ako nagkakamali. Verse 12, sabi po dito, "Yet, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." So kung tayo man po ay usigin ng ating mga mahal sa buhay, usigin tayo ng ating mga kaibigan, be careful for nothing. Tuloy lang. Maraming problema, maraming pagsubok talaga sa mundong ito. Hindi po yan nawawala. Pero ganun pa man, tuloy lang po, be careful for nothing. Kahit ano pang pagsubok at dumating sa iyo, ano pang problema dumating sa iyo, be careful for nothing. Yan po ang kabilin-bilinan sa atin ng salita ng Diyos ng ating Panginoong Jesus. Ay kapag ang mayroong Kristyano, kunting problema, tumitigil na. Kunting pagsubok, nawawala na. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi sa pagtaas ng antas ng ating pananampalataya, paglaki din ng mga pagsubok na darating sa atin. Paglaki ng pananampalataya mo, paglaki din ng mga pagsubok. Tandaan, ang pagsubok ay hindi naman ibibigay sa atin kung hindi natin kaya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung sinusubo ka man ngayon, be careful for nothing. Huwag kang mabalisa. Huwag kang mangamba. Kaya nga sabi po ni Pedro sa 1 Peter chapter 5, verse 7. Tignan niyo po yung Bible. "Casting all your care upon Him, for He careth for you." Okay, so yun po, be careful for nothing. Continue in supporting the ministry, mission, and missionaries. Then verse 9. Tingnan po natin ang Philippians chapter 4, verse 9. "Be careful for nothing." Sabi po dito, "Those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you." So, be careful for nothing. Huwag tayo mangamba. Huwag tayo mabalisa. Huwag tayo matakot. Continue in submission. Ano ba mga problema at pagsubok ang dumating sa atin, sabi po dito, do. So gawin pa rin natin ang mga utos ng Diyos, yung mga salita ng Diyos. Do. Yan po ang sinasabi dyan. Kaya ang nais ng Diyos sa atin, kahit may problema ka, huwag kang mangamba, huwag kang matakot, continue in submission. Patuloy ka pa rin magpasakop, sumunod sa ating Diyos. Amen? So huwag mong piliing lumayo. Huwag mong piliing sumuway. Kasi kung susuway ka at hindi ka nasusunod, so sabi dito, "The God of peace shall be with you." So paano mo matatanggap yung kapayapaan ng Diyos kung ikaw ay susuway? Marami na akong nakakita Kristyano, walang kapayapaan doon sa mga sumuway sa ating Diyos. Walang kapayapaan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kahit may mga problema tayong pinagdadaanan, continue in submission. Be careful for nothing. Kasi lalo tayo mawawala ng kapayapaan kung tayo ay susuway sa mga utos ng Diyos. Amen? Hindi talaga magkakaroon ng kapayapaan sa mga sumusuway. Kaya mas piliin po natin sumunod. Then last, mga kapatid, mga minamahal, be careful for nothing. Sabi po ng verse 5, "Let your moderations be known unto all men. The Lord is at hand." So, the Lord is coming. Babalik na siya. Kaya huwag ka na mag-alala. Kung meron ka mga matitindig pagsubok, malaking problema ngayon. So, babalik ng Panginoon Jesus, iiwan mo na yan. Di ba? Iiwan mo na yung mga problemang yan. Kukunin ka na niya. Kaya pagdating natin sa langit, wala nang problema doon. Wala nang pagsubok doon.
Wala nang tagutom doon. Hindi na natin kailangan ng pera doon. Kung dito sa lupa ay tayo nangangailangan ng pera. Pero sa langit, hindi na natin kailangan ng pera. Sa langit ay hindi na natin kailangan pa ng mga magagandang damit. Kaya be careful for nothing. The Lord is coming. Amen? So, iiwan na natin yung mga problema yan. Verse 11, tingnan niyo po verse 11. Be careful for nothing, sabi po dito, not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. So, be careful for nothing. The Lord is in control. Amen? At Diyos po ang may control pa rin ng mga nangyayari sa buong mundo. Kaya hindi natin dapat ipangamba. Ang nakasulat ay nakasulat, talaga mangyayari. Kaya hindi natin dapat ipangamba yung mga nangyayari iyan sa buong mundo. Katulad niyan, mayroong nag-forward sa akin sa Facebook, sa Messenger, na mayroong isang lalaki nagpe-pray for the Philippines. Sabi ganon, na talagang especially in Manila, kasi sinasabi ng lalaking ito, before or until February 12, yan ang sinasabi niya. There is an earthquake. There is an earthquake. So, yun yung kanyang sinasabi. So, ngayon, kung ipapasa mo yan sa mga mananampalataya at sa lahat ng tao, ay di matatakot talaga sila. At marami talagang magpapanik. So, kapag natakot ang mga yan, malamang magsialisan sila sa Maynila. So, kapag nangyari yon, bagsak ang economy. Pero ganun pa man, tayo ay hindi po maapektuhan ng yung economy ng Diyos ay hindi po yan naapektuhan ng mga trahedya. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, the Lord is still in control. So, hindi natin dapat ipangamba yung mga trahedyang iyan, mga aksidenteng yan. Kaya mga kapatid, basahin ang Bible. Sabi ng Hebrews 13 verse 5, ano sabi ng Bible? Let your conversations be without covetousness, but be content with such things as you have. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. So, pumutok man ang bulkan, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Hindi tayo pinabayaan. Lumindol man, hindi tayo pinabayaan. Bumagyo man, hindi tayo pinabayaan. God's still in control. Kaya be careful for nothing. Kailanman hindi tayo pinabayaan. So dito sa Batangas, yun nga, nag-aalala sila sa bulkan. At maraming bansa nag-aalala at natatakot sa lindol. Diba? Sa California, natatakot na sila sa sunog. So sa ibang bansa, natatakot sila sa tsunami. Diba? Natatakot sila sa hurricane. Be careful for nothing. Kasi kailanman hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan ng ating Diyos. God still in control. The Lord is in control. Then, verse 13, sabi po dito, I can do all things through Christ which strengtheneth me. And then verse 19, ang sabi po dito, but my God shall supply all your need. So be careful for nothing. The Lord is concerned with us. Ang Panginoon Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Lagi siyang may malasakit sa atin. But my God shall supply all your need. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, nung ako po ay nagsisimula dito sa mataas na kahoy, ilang pirasong damit ang aking dala, pero ngayon po ay talagang dumami na. At hindi ko nga po hiningi ang magkaroon ng mga sapatos, pero God will provide. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be careful for nothing. Wala akong sweldo, diba? Pero kumakain po ako araw-araw. So mga kapatid, be careful for nothing. Huwag tayong mabalisa, huwag tayong mangamba. Kasi God will provide. But my God shall supply all your need. So marami talaga nangangamba, makakatapos pa ba ako ng pag-aaral? Be careful for nothing. Gawin mo lamang kung anong kalooban ng Diyos.
and then God will provide. So yun po mga kapatid, the Lord is concerned with us. Meron siyang malasakit sa atin. Kaya sana, pag malasakitan din po natin ang gawain ng Diyos ni Kristo. Huwag natin iwan, huwag natin pabayaan. Sa pagtatapos po, verse 6, mga kapatid, mga minamahal, balikan natin. Be careful for nothing. Ano ang nais ng Diyos sa atin dito? Have faith in God. Diba? Manampalataya tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi niya tayo kailanman pababayaan. Kaya kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ano man ang problema mo, malaki man yan o maliit, madami man yan o kakunti, yung mga problemang iyan, may sakit ka man o wala, be careful for nothing, have faith in God. Manampalataya ka lang sa Diyos. Kaya ako yung nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon, hindi ako na hospital. At madalas ko naman sabihin sa inyo, maaaring sa gabi nilalagnat ako, pero kinabukasan nililigo ko lang. Wala na. Wala akong vitamins, wala akong maintenance, at yung kinakain ko ay kung ano rin ang kinakain ninyo. Kanina nga, ulam ko, sardinas eh. Oh, di ba? Sa iba, ang sardinas, pang-ulam lamang ng aso yun. Hindi sila nakain ng sardinas. Sila'y bibili ng sardinas sa mga mall o sa mga 7-Eleven, pero pang-aso lang. Pero yun po ang aking ulam kanina. Oh. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, hindi po nagkakasakit. Amen? So, have faith in God. And then, ano pa itinuturo nito? Tingnan nyo po, verse 6. Tingnan nyo po mabuti verse 6 ha. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplications. With thanksgiving, let your requests. So, let your requests be made known unto God. Mga kapatid, mga minamahal, humingi ka sa Panginoon. Ngayon, ang problema, pangit naman po kung tayo hingi lamang ng hingi. Di ba? Kasi huwag nating tularan yung ibang tao. Kaya ang Panginoon sa kanila, hindi po Panginoon, pahingi noon. Yun po yun. So be careful for nothing. Ang nais po ng Diyos sa atin ngayon, huwag lamang tayong humingi lamang sa Kanya. So ito po yung mensahe ng Diyos sa atin na have fruit in God. Na magkaroon tayo ng bunga, dapat tayo po ay nagbubunga, nagdadala ng bunga sa Panginoon. Na tayo ay nagiging kagamit-gamit dito sa gawain ng Diyos. Hindi yung hingi lamang tayo ng hingi. Wala pong problema na let your request be made known unto God. Pero ang tanong, nagbibigay ba tayo sa Panginoon? Ano yung ating binibigay sa Panginoon? Baka naman sama ng loob. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, bago tayo humingi, dapat meron tayong ibinigay. Parang sa bangko, mahirap kung mag-withdraw sa bangko kung wala naman tayong dineposit. O paano tayo mag-withdraw sa ating ATM kung walang laman? Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag natin tularan yung ibang tao na sila panay ang hingi sa Diyos pero walang ibinibigay. Kaya mga kapatid, have fruit in God. Sana tayo nagiging mabunga sa gawain, nagdadala ng bunga. At salamat nga po, noong Sunday, meron tayong bisita. Di ba? Meron tayong bisita. At pag-pray nyo po na talagang patuloy natin sila makasama tuwing araw ng linggo. Then last, mga kapatid, mga minamahal, tingnan nyo pa rin po yung verse 6. Ano? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Alam niyo po, ano ba yung dahilan? Bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin? Ano ba yung dahilan? Bakit hindi niya ibinibigay yung ating hinihingi? So, alam po natin, sabi ng Psalm 66 verse 18. So, ano sabi doon sa Psalm 66 verse 18? Tingnan nga po natin ang ating pong Bible. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be careful for nothing, have a faultless life.
naisip po natin talaga na tayo po yung magkaroon ng isang malinis na buhay. Na talagang layuan natin ang anumang uri ng kasalanan sapagkat ito ang magiging dahilan upang hindi dinggin ng Diyos, upang hindi ibigay ng Diyos ang ating mga hinihingi. Have a faultless life. Magkaroon tayo ng malinis na buhay. Kaya napakaganda po ng talata ng mga salita ng Diyos, napakaraming mensahe. Kaya kung aaralin talaga natin yan, paglalaanan ng oras, marami pa pong mensahe mabubuhat dyan. So yun po, magandang gabi sa ating lahat. To God be the glory, tayo po ay tumayo at tayo po ay magtapos sa panalangin. Yumuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong banal na salita. Salamat sa buhay po ng aming Panginoong Sus, sa buhay ng mga alagad, na nakita po namin sa kanila pong buhay, na talagang sila po ay hindi nangamba, hindi sila natakot, hindi sila nag-alala sa mga maraming bagay sa mundo ito. Kaya sana patuloy po kami palalahanan na huwag kaming mangamba sa mga pagsubok, problema na aming hinaharap. Maraming kulang sa aming pong buhay, kulang kami sa napakaraming bagay, ganun pa man, lagi naming tingnan ang iyong pangako at lagi naming tingnan panghawakan ang iyong mga salita na kailanman hindi mo po kami pinabayaan at hindi mo kami iniwan. At lagi naming tingnan sa aming pong buhay na tunay na ang iyong pong biyaya ay sapat sa amin. Kailanman hindi ito nagkulang, ang iyong pong mga biyaya ay talagang sapat at sumasagana sa aming pong buhay. Maraming salamat po aming Diyos sa mga biyaya at mga blessings na patuloy namin tinatanggap. At lalo higit sa lahat, salamat sa kaligtasan, buhay na walang hanggan, katubusan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Tunay na iyong salita ay buhay at makapangyarihan. At ito lamang sa aming pong buhay ang aming mapagkakatiwalaan at mapaghahawakan. Sa mundong ito na napakaraming problema, sa mundong ito na napakaraming trahedya, aksidente, salita mo ang siyang tunay na magbibigay sa amin ng lakas. Salita mo ang siyang tunay na magbibigay sa amin ng pag-asa. Kaya sana ang iyong salita ay patuloy namin ibahagi sa aming pong kapwa. Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami paunahan sa lahat ng aming gagawin. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kuya?